Mabaging aming dakilang amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito para magkaroon kami ng pagtitipon. Kami po ay mga miserableng makasalanan, karapat-dapat sa impyerno. Ngunit kayo po ay pumarito sa sanibutan upang pasanin ng cross dahil sa inyong sakripisyo sa cross at pagtanang ng dugo. Lahat ng aming kasalanan ay tinubos na pala. Sa pangitan ng dakilang biyayang ito, kami po ay naligtas sa pangitan ng pananampalataya na nambabisa sa dugo ng Panginoon Jesus. Ngayon araw, sa pangitan ng inyong patuloy na pagkabay sa amin, magkatipong kami sa inyong harapan. Maraming salamat po sa inyong dakilang biyayang ito. Kaya samahan niyo po kami sa oras na ito upang suriin yung aming buhay sa pangitan ng inyong Espiritu Santo, upang baguhin yung aming puso-isip sa pangitan ng inyong banal na salita. Nakikita po namin yung maraming tanda ng katapusan ng panahon na darating. Kaya po, gabayan niyo po kaming lahat upang tuparin ang inyong kalooban ng mabuti sa pangitan ng inyong Espiritu Santo na nakikilos sa loob ng inyong iglesia. Nagtitiwala kami sa inyong pagkabay sa amin sa oras na ito. Itinalangin namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, buksan po natin ang Biblia, Ikalawang Hari, chapter 5. Chapter 5, verse 1 hanggang 15 po ito. Verse 1 hanggang 15. Medyo konting mahaba naman po, pero kaya natin basahin ng sabay-sabay. Nang daan-daan po, mula sa verse 1, 3-1, si Naaman ng punong kawar na hukbo ng hari ng Syria na dakilang lalaki sa harapan ng kanyang Panginoon iginagalang, sapagkat sa pamagitan niya nakbigay ang Panginoon ng pagtatagumpay sa Syria. Siya isang makapangyarihang lalaki na may kakitingnan, subalit siya'y ketongin. Sa mga taga-Syria na nagdala ng bihag dalagita mula sa lupay ng Israel. Siya'y naglilingkod sa asawa ni Naaman. Sinabi niya sa kanyang babayang Panginoon, sana'y haron ang aking Panginoon sa kasama ng propeta na sa Samaria, kanyang pagpagalingin siya sa kanyang ketong. Kaya si Naaman ay pumasok, sinabi sa kanyang Panginoon kung ano ang sinabi ng dalagitang mula sa lupay ng Israel. Ang sinabi ng Syria, pumayo kaya, ako ay magpabadala ng sulat sa hari ng Israel. Kaya siya ay humayo, nagtala ng 10 talentong pilak, 6,500 pirasong ginto, 10 gagagarang bihisan. Kanyang dinala ang sulat sa hari ng Israel na nagsasaad, kapag dumating sa iyo ang sulat na ito, alam mo na aking isinugo sa iyo si Naaman ang aking lingkod, upang inyong pagalingin siya mula sa kanyang ketong. Nang mabasa ng hari ng Israel ang sulat, kanyang pinunit ang kanyang suot na nagsabi, ako ba ay Diyos?
upang pumatay ay bumuhay ang lalaking ito, ay naksugo sa akin upang pagalingin ang taong ito sa kanyang ketong. Tingnan mo lamang, makikita mong siyang nakahanap ng pag-ayawan namin. Ngunit nang mabalitaan ni Eliseo na tao ng Diyos, pinuno ng hari ng Israel ang kanyang suod. Siya ay naksugo sa hari na sinasabi, pakihinapak ang inyong damit, paparuhin mo sa akin ang kanyang malaman na may isang propeta sa Israel. Kaya dumating si Naaman na dala ng kanyang kabayo, karuwahe, huminto sa tapat ng pintuan ng bahay ni Eliseo. Si Eliseo ay nagpadala ng sugo sa kanya na sinasabi, humayo ka, maligo ka sa Jordan ng 7 ulit, ang inyong laman ay manunumbalik, ikaw ay magiging malinis. Ngunit si Naaman ay nagalik, umalis, sinabi, akala ko ay tiyak na lalabasin niya ako. Tatawag sa pangalan ng Panginoong niyang Diyos. Iwas ang kanyang kamay sa lugar, pagpagilingin ang ketongin. Hindi ba ang Abana ang parpa ng mga ilong ng Damasco ay higit na mabuti kaysa lahat ng tubig sa Israel? Hindi ba ako maring maligo sa mga yon, maging malinis? Kaya siya'y pumihit ang umalis ng galik na galik. Ngunit ang kanyang mga lingkod naksilapit sa sinabi sa kanya, Ama ko, kung iniutos sa iyo ng propeta na gumagawa ng mahirap na bagay, hindi mo ba gagawin? Lalo na ang kung sasabihin niya sa inyo, maligo ka, maging malinis ka. Kaya lumusong siya, 7 ulit na lumubog sa Jordan. Ayon sa sinabi ng tao ng Diyos, ang kanyang laman ay manumbalik gaya ng laman ng isang munting bata. Siya ay naging malinis. Pagkatapos siya ay ang buong pulutong niya ay bumalik sa tao ng Diyos. Siya ay dumating, tumayo sa harapan niya. Kanyang sinabi, ngayon nalalaman ko na walang Diyos sa buong daigdig maliban sa Israel, kaya tanggapin mo ang kaloob ng inyong lingkod. Okay. Ketong, alam niyo pa ba yung ketong? Ketongin? Ketong? Alam niyo po? Nakita niyo pa ba yung ketong? Isla? Meron pong isla para sa ketong? Ista? Bakit po? Kitong? Ketong. Hindi kitong. Opo. Nakita nyo po kitong. Ketong po. Ketong. Ibig sabihin, ketongin. Sa English, ano po yon? Leprosy, mga leper, yung mga tao na may leprosy, leper. Okay. Ito pa ay malupang sakit, no? Malupang sakit. Ito po ay isang tanda ng penalty of sin. Penalty of sin. Kaya yung lahat ng sakit sa mundong ito ay pumasok sa sanlibutan, ay ito po ang consequence ng pagkakasala. Tama po? Kaya kung tumanda na po tayo, magkaroon tayo ng sakit, yung po ang proseso po ito sa mundong ito. Pagkatapos, dahil sa kamatayan, pagkatapos ng kamatayan, ano po? Paghuhukom. Tapos, pagkatapos ng paghuhukom, ano ba? Impierno. No? Yung paghuhukom naman, hindi para malaman natin kung sino ang pupunta sa langit o impierno. Yung paghuhukom para sa lahat ng mga pupunta sa impierno. Para timbangan yung mga kasalanan nila. Timbang po kung gaano kabigat o gaano ka mas mabigat yung kasalanan nila. Kaya po, akala ng iba, kung papasok tayo sa hukuman, malalaman natin kung saan tayo makapunta, langit o impierno. Hindi. Yung lahat ng pumasok sa hukuman, pupunta sa impierno. Pero
malalaman nila kung saan sila pupunta sa impyerno. Mas mainit na lugar, gaya ng bulaang propeta, o medyo hindi pa. Basta apoy naman po, dapat hindi tayo pumasok sa impyerno, no? Dapat maligtas po tayo. Kaya sa pangitan ng Bible study at seminar, dapat natin maunawan yung Ebanghelyo ng Panginoon Jesus. Basta yung sakit po, ito pang pangunang step patungo sa impyerno. Kung ligtas na po tayo, kung ligtas na po tayo spiritual, nawala na po yung sakit, ay hindi po, nandoon pa rin yung sakit. Dahil meron po tayong mga kasalanan na nagawa natin sa mundong ito, kaya tuloy-tuloy pa rin po yung mga penalty of sin, pero hanggang sa mundo lang tayo. Kung ligtas na po tayo, pagkatapos ng kamatayan, ano po? Papasok tayo sa langit sa pangitan ng hukuman ni Kristo. Ikalawang Korinto chapter 5, yung hukuman ni Kristo naman tungkol sa gantimpala po natin. Gantimpala. Yung gantimpala naman para sa mga ligtas na. Para sa mga ligtas. Kaya po, sa mundong ito, meron pong dalawang klaseng tao. Meron pong ligtas, meron pong hindi ligtas. Tama po? Yung mga ligtas, yung mga hindi ligtas, dapat maliligtas po sila. Tapos kung ligtas na, yung kaligtasan hindi nawawala, nandun pa rin. Yung mga ligtas, bumalik sa hindi ligtas, impossible kasi binayaran ni Jesus lahat ng kasalanan nila. Tapos tinanggap nila yung kaligtasan nito na may nagsising puso. Kaya legally, ayon sa batas, tapos na po yung usapan tungkol sa kaligtasan nila. Kaya yung mga ligtas, hindi sila nakabalik sa hindi ligtas na sitwasyon. Kung ligtas na, tuloy-tuloy ligtas na. Tapos, meron pong gantimpala na inihanda ng Diyos para sa kanila, pero meron din pong disiplina na inihanda ng Diyos para sa kanila, para hindi sila naliligaw sa kanilang Kristiyanong pamumuhay. Kaya, so, kung ligtas na po tayo, ito pang pasimula ng Kristiyanong pamumuhay. Tandaan niyo po ba yung graph na ito? Ano po yun? Christian ABC. So, langit na. Ito pang Kristiyanong pamumuhay patungo sa langit. Sino po ang maganda po sa kanilang Kristiyanong pamumuhay? A o B, C? Sino po? A po, no? Ayon sa larawan, dire-diretso siya, kaya ni Apostle Pablo. Nang bata pa si Apostle Pablo, medyo konting may gaya ng Roma chapter 7, magkaroon siya ng mga konting conflict sa pasimula, pero kung medyo ayos na yung Kristiyanong pamumuhay niya, talagang dire-diretso na. B naman, maganoon po. C naman, medyo hindi maganda. Kaya, nang dumating na yung araw ng kamatayan nila, ito po ang huling record nila. Kinuha nila ito ng Diyos. Kaya iba-iba po yung kalawahatian ng bawat Kristiyano na ligtas. Pero walang nangaligtas na bumalik sa dating mga papuntang sa impyerno. Impossible po ito dahil tapos na po yung usapan sa pangitan ng pananampalataya sa cross, dugo ni Kristo. Impossible po ito. Wala pong ganyan. Kaya po, gaya ng unang Korinto chapter 5, meron pong mga gumagawa ng malaking kasalanan sa Kristiyano, mga ligtas. Kukunin daw yung katawan niya. Sisirain daw yung katawan niya, pero yung espiritu niya, maliligtas daw po. Ibig sabihin, yung isang membro sa Corinto Church ay gumagawa ng malaking kasalanan, yung sitwasyon niya parang ganito. Yung Kristiyanong pamumuhay niya, medyo magulo, tapos
wala na yung gantimpala sa kanya. Pero yung kaligtasan, yung soul will be saved. Yung pang nabangkit ng Diyos. So, kaya, sa ganitong kaso, meron pong mga disiplina. Ano po? Kayong mga hindi ligtas naman po, meron po silang disiplina? Hindi po. Sa kanila, wala pong disiplina. Meron pong tawag ng Diyos. Tawag, calling of God. Tawag ng Diyos. Para makabalik po sila sa Panginoon. Calling of God. Kaya sa kanila mo, kunwari sakit, mo aksidente, gaya ni Naaman po, dumating na po yung sakit sa kanya, talagang grabing sakit, ketong. Ito pang tawag ng Diyos. Yung COVID-19, ano pa ito? Ito pang tawag ng Diyos para sa lahat ng kaluluwa sa mundong ito, malapit na ang pagdating ko, malapit na, tawag ng Diyos. So, COVID-19 para sa mga ligtas naman po, hindi po ito tawag pa rin kasi ligtas na. Ito pa yung warning of God. Warning. Malapit na yung pagdating ko. Sikapin mo upang ipangaral ng Ebanghelyo yung mga inyong makagawa upang ipangaral ng Ebanghelyo. Kaya po kay Naaman, dumating na po yung malupang sakit, aksidente, lahat. Hindi kaya natin iwasan. Kung kaya natin iwasan, sakit pa ito? Kung kaya natin iwasan, aksidente ba ito? Hindi na ito aksidente, hindi na ito sakit. Tama po? Kaya ba natin iwasan na pagiging matanda? Hindi. Hindi po. So, kaya meron pong purpose ng Diyos sa lahat ng mga ganitong bagay. Kaya dumating na yung ganitong bagay, kung sa mga hindi ligtas, tawag ng Diyos. Kung sa mga ligtas o pagsubok po ito, kung ito pa itarating sa mga ligtas, pagsubok, ano pang purpose? Yung pinaka-purpose ay para mas lalapit tayo sa Panginoon. Mas lalapit tayo sa Panginoon. Okay po? Tama? Kaya meron po kayong mga pagsubok ngayon. Ano pang purpose? Para mas lalayo sa Diyos o malalapit sa Diyos? Malapit sa Diyos. Tama po? Yun po ang purpose. Pero minsan, yung gaya ng alam ninyo, sa halip mas lumapit sa Diyos, mas lumayo sa Diyos sila. Ito po ay siyempre mali. Okay? Mali po. Kaya si Naaman po ay dakilang lalaki sa harapan ng kanyang hari, Panginoon, hari ng Syria. Sa pamagitan niya, nagbigay ang Panginoon ng pagtatagumpay sa Syria. Dito po, sa pamagitan ni Naaman, nagbigay ang, sino po ito? Panginoon? Hari ng Israel? Hindi. Hari ng Syria? Hindi. Panginoon ito. Capital letter, ibig sabihin, Diyos. Diyos po ng pagpapatagumpay sa Syria. Syria naman, hindi Israel. Pero ibinigay ng Diyos ng pagtatagumpay sa hindi Israel, kundi sa Syria, kaaway ng Israel. Bakit po ito nangyari? Kasi sa panahon yon, yung hari ng North Israel ay Ahab. Ahab po ay pinakamasamang hari sa buong kasaysayan ng Israel. Kaya hinatulan ng Diyos ang bansang ito kasama ng haring Ahab na masama sa pamagitan ng Syria. Ginagamit ng Diyos ang Syria upang hatulan ng Israel. Lalong-lalo na yung Ahab, haring Ahab. Kaya po, sa panahon yon, si Naaman ang parang punong kawal, commander.
commander. Okay? General siya. Siya pang kawal ng hukbo ng punong kawal ng hari ng hukbo ng hari ng Syria. Ginagamit ng Diyos si Naaman sa panahon yon. Tapos sa mata ng Diyos, yung puso ni Naaman ay handa po sa pagtanggap ng biyaya. Kaya para lalapit siya sa Panginoon, ibinigay niya yung sakit na ito, tawag ng Diyos. Siyempre, siya po ang punong kawal ng hukbo ng Syria. Kaya mayaman siya, mayaman. Maraming kilala. Daming mga doktor sa panahon yun, sa kanila sa Syria. Kaya siguro sinusubukan niya talaga ito ng ayusin. Alam ng maraming tao sa panahon yon, yung ketong ay malupang sakit. Pero sinusubukan niya lahat. Doktor dito, doktor doon, mga saan-saan. Pero hindi po siya gumaling. Bakit po? Ito po ay galing sa Diyos. Kaya po, siguro nalungkot siya talaga. Nalungkot. Kaya bakit ang mga tao ay hindi ligtas? Una, mayabang sila. Mayabang. Meron silang misunderstanding tungkol sa kanyang sarili. Ako matalino, malakas, ano. Kayang-kaya ko ito lahat. Kaya siya naman po talagang mahusay na sundalo, kaya parang sa kanya walang impossible lahat. Pero sa harapan ng ketong hindi na. Kaya dapat magpapagumpaba ang isang tao para sila po ay maliligtas. Okay po, naintindihan po? Bakit po? Kasi makasalanan po tayo lahat sa harapan ng Diyos. Dapat magpapagumpaba tayo sa harapan ng Diyos. Mabuti ang pangyayari kay Naaman, may sinugo ng Diyos. Sino po? Isang babae mula sa lupay ng Israel. Bihag na dalagita. So kaya siya pa ay nagiging lingkod sa asawa ni Naaman. Parang maid po siya, maid. Kaya sa ibang talata mo, litter maid. Ay isang malit na babae. Okay po. Litter maid. Kaya po, sabi niya, sana haron ang aking Panginoon kasama ng propeta nasa Samaria, kanyang pagkagalingan siya sa kanyang ketong. Kaya po, inihanda ko po ng isang video clip tungkol sa story tungkol kay Naaman. Wait lang po, yung sound pala. Wait lang po. Ito, gumagana yung sound? Ay, gumagana. Okay, salamat. The Syrians had gone out by companies and had brought away captive out of the land of Israel a little maid. And she waited on the wife of Naaman, captain of the host of the king of Syria, by whom the Lord had given deliverance unto Syria.
Naaman? מחשבי saya. La tachoved tikva. Lalmin isai tikva. You are a great man, still, and honorable. You are a mighty man of valor. I am a leper! Would God that my Lord, would that my Lord were with the prophet that is in Samaria, for he would recover him of his leprosy. To kill and see. Sure, the man of God had... He seeketh a quarrel against me. And it was so. When Elisha, the man of God, had heard that the king of Israel had rent his clothes, that he sent to the king, saying, Wherefore hast thou rent thy clothes? 7 times. Let him come to me, and he shall know that there is a prophet in Israel. So Naaman came with his horses and with his chariot, and stood at the door of the house of Elisha. And Elisha sent a messenger unto him. Go and wash in the Jordan 7 times, and thy flesh shall come again to thee, and thou shalt be clean. Behold, I thought he will surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God and strike his hand over the place and recover the leper. Abana and Pharpar, rivers of Damascus, better than all the waters in Israel. May I not wash in them and be clean?
My Father, my Father, if the prophet had bid thee do some great thing, wouldst thou not have done it? How much rather then when he saith to thee, wash in Jordan and be clean? And Naaman returned again unto Elisha, and said, Behold, now I know that there is no God in all the earth, no God but in Israel. Leprosy, no? Ito pang isang malupang klaseng bakterya na kumakain ng mga nerve system, skin, kaya po, ito pang imay ng makasalanan, spiritual. Kaya sa bandang huli, kung dumating ang Panginoon Jesus, yung lahat ng mga makasalanan ay magkaroon ng miserableng itsura gaya ng mga ketong, gaya ng mga ketongin. Kaya po, kaya sa bandang huli, ano po, siya pa'y gumaling na siya. And then naunawan niya na ang Diyos ng Israel, ito pang totoong Diyos. Totoong Diyos. Kaya tayo din po spiritually ay ketongin dati dahil makasalanan po tayo, pero tayo po ay nagiging malinis
Si Naaman, nakabalik po siya sa dating kalagayan bilang ketongin? Hindi na, tapos na. Hindi siya nakabalik sa dating kalagayan bilang ketongin. Dahil gumaling na po siya talaga sa pangitan ng pananampalataya. Kaya po, 7 times sa Jordan River. 7 times Jordan River. Pwede po ba sa ibang ilog? Sabi niya, mas maganda daw yung ilog nila doon sa Syria kaysa Jordan. Pero hindi pwede. Jordan River lang. Jordan River lang. Tama po. Tapos ilang beses? 7 beses. Kung 6 na beses lang, hindi pwede. Kaya 10 beses sa ibang ilog, hindi pwede. Sa Jordan River lang, 7 beses. Isinuko ng Diyos ang John Baptist pagkatapos ng ilang panahon. And then tapos sa Jordan River, ibinigay ni John Baptist ang mga baptism para sa mga nagsising puso. So, yun pa ang imahe ng ministry ng Panginoon Jesus. Dapat sa Jordan River lang, tapos 7 times. Hugasan mo ang inyong kasalanan. Saan po? Sa dugo ng Panginoon Jesus lang. Ilang beses? Magpakailaman. Yung 7 po yung 7, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Tapos nakaroon siya ng pahinga sa loob ng 7 days. So kaya yung 7 days, ito pang imahe ng perfection of God. Yung kaligtasan ng Diyos ay perfecto ba o hindi? Perfecto. Tinubos niya po lahat ng kasalanan. Tinubos niya po lahat ng kasalanan natin sa pangitan ng dugo ng Panginoon Jesus. Kayong 7 po ito, sa Biblia, yung mga bawat number, bilang ay may kahulugan. Number 1 naman, beginnings, o unity, o God. Ang Diyos ay iisang Diyos. Number 2 naman, union, division. Number 3 naman, divine God, completeness of God, kasi Trinity God. Number 4, creation, mundo. Dahil tinapos ng Diyos yung creation, lahat, material, sa loob ng 4 days. 5, grace. Ginagamit ng yung number 5 para sa pagtatayo ng templo ng Diyos. So, templo, yung tabernakulo. 5 cubits, 5 cubits, 5 cubits. So, 6 naman tungkol sa tao. And then tapos ito pang naging symbol ng masamang espiritu. Number 7, God's perfection. Number 8, resurrection. Kasi ang Panginoon Jesus ay muli siyang mabuhay sa kasunod ng yung araw ng Sabat. Kaya po, meron pong mga ganitong kahulugan sa bawat numero sa Bible. 7 naman po ay God's perfection and buhay. No? Kaya po, alam mo ba kung kailan nanganak ang mga kambing sa kapundugan? Ang paksilang na mausa sa iyo bang napakmastan? Kailan mga anak ang mga kambing? Hindi naman kambing, yung lahat ng mga hayop, tao. So, meron pong mga sister na buntis. Alam niyo po ba kung kailan kayo mga anak? Hindi natin alam ng eksakto, pero meron pong period, no? So yung basis niya 7 days. Chicken naman, after 21 days nanganak siya, nagiging sisiwi na. Dog naman after 28 days.
Kangaroo naman, after 35 days. Lahat ano po? 7 times 5, 7 times 3, 4. Leon, 7 times 14, 98 days. Lamb, 7 times 21, 140 days. Human naman po, 7 times 40, 280 days. So ito pa ay banal na number. Sa Genesis chapter 1 verse 1, ayon sa Hebreo, ginagamit nila yung maraming bilang ng 7. 7, pitong pananalita, 28 letter ang ginagamit para sa Genesis chapter 1 verse 1. Kaya po, sa Bible, yung 7 po ang imahe ng kaligtasan, imahe ng perpektong kaligtasan, buhay na walang hanggan. Kaya 7 times. So, gumaling na po siya. Gumaling na po. Kaya sa pangitan ng eternal redemption, walang hanggang katupusan. Sa pangitan ng dugo ng Panginoon Jesus lang, 7 times. Ibig sabihin, past, present, and future, lahat. Lahat ng ating mga kasalanan, tinubos na. 7 days pa ulit-ulit. Yun po ang buong buhay natin. Tinubos ng Diyos yung lahat ng ating mga kasalanan. Tinubos tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan sa buong buhay natin. Kaya po tayo po ay naligtas. Kaya sa Biblia, doon po sa Leviticus chapter 4 verse 16, ilulubok ng pari ang kanyang darili sa dugo, iwisit ng 7 ulit ang dugo sa harapan ng Panginoon. Leviticus chapter 16 verse 14 din po, siya ay kukuha ng dugo ng toro, iwisik ito sa pangitan ng kanyang darili sa ibabaw ng luklukan ng awa, sa harapan ng luklukan ng awa, iwisik niya ng 7 ulit ang dugo. 7 beses. Kaya ito po ay imahe ng perpektong kaligtasan sa pangitan ng kanyang dugo lang. Sa kanyang dugo. So, sa Jordan River lang, 7 times. Hindi pwede po sa ibang lugar, ibang ilog. Hindi pwede po yung 6 na beses lang, 7 times. Sa pangitan ng dugo ni Kristo lang, magpakailaman. Mula sa simula hanggang sa wakas, dugo ni Kristo lang. Kaya naiwan ni Jesus ang 7 mensahe doon sa cross. 7 mensahe. Ano pang unang mensahe? Father, forgive them. Patari mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Patari mo sila. Sa pangitan ng kapatawaran ng Panginoon Jesus, sa pangitan ng dugo, tayo pa ay naligtas. Kaya bilang resulta ito, ano pang pangalawang mensahe? Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Sa pangitan ng pananampalataya sa kapatawaran ng Panginoon Jesus, sa dugo niya, saan po tayo? Langit, paraiso. Pangatlong mensahe po, women, behold my son, behold my mother, the mother. Okay? Narito ang inyong anak. Babae, narito ang inyong anak. Ito pa yung sinabi ni Jesus kay Maria at Apostle Juan, sila pa yung nagiging panibagong family. Ibig sabihin, yung relasyon natin dati na nasira ay ma-recover. Yung relasyon natin sa Diyos, ma-recover na. Yung relasyon natin sa mga tao, na-recover na. Magkaroon tayo ng panibagong relasyon sa loob ng iglesia. Magsisimula tayo ng tunay na fellowship kasama ng Diyos. So, yung pa ang Kristiyanong pamumuhay. Para dito, my God,
Why hast thou forsaken me? So, Diyos ko, bakit mo ako pinababayan? Ang Diyos, ang Panginoon Jesus talagang nagiging makasalanan, tapos dumadaan siya ng grabing pagturusa, sabi niya, nauuhaw ako. Kasi wala na yung tubig sa katawan, wala na yung, ubos na yung dugo sa katawan. Nauuhaw ako. And it is finished, bayat na lahat. Para dito, dumadaan siya ng grabing sakit, binayaran niya po lahat ng ating mga kasalanan, fully paid. Then bumalik siya sa Panginoon. Kaya sa pangitan ng yung sakripisyo ng Panginoon Jesus, yung lahat ng ating mga kasalanan, talagang tinubos na. Gumaling na po tayo. Magpakailaman. Okay, naintindihan po? Kaya kung ligtas na po tayo, ano pa ang Kristiyanong pamumuhay? Gaya ng nangyari sa Jericho. Ano pang nangyari sa Jericho? Alam niyo pa ba? Ano pang nangyari sa Jericho? So, ito pang unang lunsod sa lupaing Kanaan. Tama po. Nang pumasok sila sa lupaing Kanaan, ayon sa utos ng Diyos, ano pang ginagawa nila? Umiikot sila sa lunsod ng Jericho. Alam niyo po? Alam niyo naman po lahat. Alam niyo po yung Jericho, yung storya tungkol sa Jericho? Umiikot sila. Ilang beses po? 7 days. So, last day, 7 times. Okay, naintindihan po? 7 days. Last day, 7 times. Okay. So, last day, sa atin naman, pwede po itong, kaya po, yung araw-araw. So, ano pang ibig sabihin? Anong ginagawa nila? Umiikot lang po sila, umiikot. So, ito pang imahe ng panalangin sa kanilang puso. Ito pang imahe ng kanilang patuloy-tuloy na yung panatili sa Panginoon, lumalakad kasama ng Panginoon. Kung ganon, makatagumpay tayo sa ating Kristiyanong pamumuhay. Yung lunsod ng Jericho ay natuklasan na po nila yung bakas ng lunsod na ito. Yung Biblia ay totoo po ba hindi? Totoo po ba hindi? Yung lunsod ng Jericho, totoo po ba hindi? Totoo po, totoo. Gaya ng nakasulat sa Bible, yung pader ay nawasak na. Siguro dahil sa lindor daw, ayon sa archaeologist, lumindor. Tapos nawasak lahat, bumaksak lahat. Kaya po ito po ay nagiging, sabi dito, mga collapsed mother bricks. Collapsed mother bricks. Gaya ng nakasulat sa Bible. Kaya sinabi ng Bible, kung meron pong giyera, kung umatek po sila sa isang lunsod, yung mga ari-arian nila doon, mga bigas, mga damit, mga mga ganon po, kinukuha nila, dinala nila sa kanilang bansa. So, kaya pinapatay nila yung kanilang mga sundalo, tapos kinukuha nila yung mga ari-arian, yung pera nila, ginto, damit, bigas. Tama po ba? Pero sabi ng Bible, sabi ng Diyos, susunugin mo ito lahat. Ito pang handog para sa akin. Susunugin mo lahat ng lunsod ng Jericho. Huwag niyong kunin kahit anumang bagay. Yung pangutos ng Diyos. Kaya po, nang bumisita sila sa lunsod ng lunsod ng Jericho, nakita nila yung mga nasunog. Ito naman, anong sabi dito? A jar, medyo maliit pa yung
A jar filled with burnt grain found in the destruction layer of city 6 at Jericho. This affirmed Joshua 6 verse 24. Then they burned everything. So wala pong ganitong sa tingin nyo, ganun ba? Ganun lang. Ganun yata. Pero bihira po ito kasi siyempre kung umatek sila sa isang lungsod, gusto nilang kunin lahat. Bakit sinusunog nila yung mga bigas pa? Sayang naman. Tama po? Sayang naman ito. Pero yung pang-utos ng Diyos kaya, sinusunog nila ito lahat. Ito pa yung burnt offering para sa Panginoon. Sa inyo po ito lahat. Pero merong isang tao na nakuha ng mga konting damit tsaka yung pang naging problema. Basta, yung pang nangyari. Kaya ibinigay ng Diyos para sa atin yung 7 bagay para sa ating matatagumpay na Kristo ng pamumuhay. Ano po yun? Church. Sa Revelation, ilang churches na ilagay? 7 churches. 7 churches. Ituloy-tuloy po yun, yung 7 churches. Hanggang sa katapusan ng kasaysayan ng tao, hanggang sa rapture, tuloy-tuloy po yung 7 churches. Kaya dapat manatili tayo sa church. Dapat lumalakad tayo kasama ng Panginoon. Yung grupo, Israelita, ito pang church. Tapos panalangin, prayer. So Lord's Prayer, ito pang naging daily prayer natin. Sa Lord's Prayer, meron pong 7 topics. Our Father who is in heaven. Our position. Yung our regard tungo sa Diyos. Tayo po ay nasa mundo ito. God is in heaven. Praise, hallowed be your name. Papuri, pasalamat sa Diyos araw-araw. Your kingdom come, your will be done. Prioridad. Kaya sabi ng Panginoon, hanapin muna ang kaharian ng Diyos, ang kanyang katuwiran. Seek first His kingdom and His righteousness. Kung gano'n, yung mga kinakailangan pa idrakta sa inyo. Hanapin mo muna ang Panginoon. Unahin mo ang Panginoon. So ito pang nangyari dapat araw-araw sa ating prayer, sa ating buhay. Kung gano'n, God will provide. Give us this day our daily bread. Kung ganon, God will provide. In perfection, forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Forgiveness. So tuloy-tuloy po yung ating repentance, ating pagbabago, yung dating pamumuhay. So 2024, meron po tayong mga kulang pa. Ito kailangan natin baguhin para sa 2025. Ito pang kalooban ng Diyos. Tapos, para dito, protection. Lead us not into temptation, but deliver from evil. Deliver us from evil. Tulungan mo ako, Panginoon. Dapat nagtitiwala tayo sa Panginoon. Dapat bumangon tayo paulit-ulit. Tapos, persistent praise. For yours is kingdom, the power, the glory forever. Yung ginagawa natin dapat tuloy-tuloy po hanggang sa kanyang ikalawang pagdating. Kaya, prayer. So, pagtitipon, iglesia, kasama ng Espiritu Santo, ito pa ay dapat tuloy-tuloy para sa ating Kristiyanong pamumuhay. Kung ganon, darating ang Panginoon Jesus. So yung kanyang bridegroom, yung iglesia ay kukunin ng Diyos, magkaroon sila ng fiesta na talaga. So magpakailanman. Sa Israel, sa loob ng 7 days, meron po silang wedding ceremony, yung handaan. So 7 araw na handaan. Kaya sabi ng Biblia sa Apokalipsis, tayo ay magagalak, tayo ay magpakasaya, ibigay natin sa Kanya ang kaluwalhatian sapagkat dumating na ang kasal ng Kordero, inihanda ng Kanyang magiging asawa ng Kanyang sarili. Sino po sila? Iglesia.
Kaya po sa Biblia, gaya ng alam po ninyo, yung asawa po, ito po asawang lalaki, ito po ang imay ng Panginoon Jesus. Asawang babae, ito po ang imay ng church. Tama po? Ano po, medyo parang hindi church. Okay po. Kaya sabi ng Panginoon Jesus, sa gitna nila nandito po ang Diyos. Sa totoo lang, ito po ang kasal. Sila pong naging iisa sa kasama ng Diyos. So meron pong Holy Spirit dito, Holy Spirit. Ito pang imay ng marriage sa Bible. Kaya sa puso nila nandun po yung cross. Kaya minamahal ng asawa ang kanyang asawang babae gagaya ng Panginoon Jesus. So minamahal ng asawang babae ang kanyang asawang lalaki gaya ng iglesia. So ito po ang imay ng marriage po ito. Kaya paminsan ito pang original sistema ng Diyos. Pero dahil naging makasalanan po sila, magkaroon sila ng conflict. Kung ang sister naging mauna na naligtas, dapat mag-evangelize ang kanyang asawang lalaki para sila din po naligtas. Kung siya po ay naligtas na una, yung asawang babae dapat mag-evangelize para sila po ay naging iisa talaga kasama ng Diyos. Kayong mga ligtas na lalaki, alam nila po kung ano ang sakripisyo ng Panginoon Jesus. Tama po. So, inihandok niya yung lahat para sa kanyang asawa, para sa kaluluwa. Gaya nito, yung asawang lalaki dapat mag-sacrifice para sa pamilya, para sa asawang babae. Tapos, yung mga ligtas, naglilingkod sila sa Panginoon mula sa puso. Gaya nito, yung asawang babae din po ay naglilingkod na serve sa kanyang asawa ng mabuti na may puso ng Panginoon Jesus. So yung pang imahe ng family sa Bible, kaya darating po yung kasal ng gorodero ng Diyos. 7 years tribulation. Dito sa mundo, may tribulation, 7 years. Pero doon sa langit, sa loob ng 7 taon, magkaroon sila ng kasal ng kordero. 7 churches ay kukunin ng Diyos. Kaya po, magtatagumpay na po sila dahil sa kanilang pagsunod sa salita ng Diyos. Ang pagsunod ay mas mahalaga kaysa handog, pagbibigay ng handog. Kaya yung mga, kunwari, meron po tayong mga ministry sa isang buwan, isang linggo, yung kinakailangan natin ng Diyos ang ating pagsunod. Pagsunod sa ating sarili muna. Yung kalooban ng Diyos, yung ministry ng Diyos sa loob ng iglesia. Kung lumalakad tayo sabay-sabay, alinsunod sa salita ng Diyos, sa mga ministry, magkaroon tayo ng pagtatagumpay sa ating Kristiyanong pamumuhay. Yung pagtatagumpay naman sa ating Kristiyanong pamumuhay, hindi para sa ating kaluwalhatian, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya inihandok nila yung buong lungsod ng Jericho, sinusunog ng handog, sinusunog nila yung lahat. Pero gaya ng alam nyo, si Rahab ay naligtas, kaya isang lugar naman hindi na-collapse daw. Kaya sabi nila, siguro yung lugar ito
yung lugar na hindi na collapse, ito po ang parte ng bahay ni Rahab, parte ng bahay ni Rahab siguro. Kaya detalyado po yung detalyadong mga ebidensya na natuklasan nila, gaya ng nakasulat sa Bible. Rahab, siya po ay naligtas sa pangitan ng pananampalataya sa Diyos. Kayong sabi ng Biblia, yung bahay ni Rahab, nasa lahat ng tao sa bahay ni Rahab, huwag kayong pumapatay. Yung bahay ni Rahab ay naligtas, hindi na na-collapse sa mapangitan ng lindol. Okay? Naintindihan po? Kaya yung Biblia, totoo po ba? Hindi. Totoo po ba? Hindi. Totoo. Okay. Kaya malapit na po ang kanyang pagdating. So nakikita natin yung maraming tanda ng katapusan ng mundo sa palibot natin. 2024, talagang iba na po ang panahon ito. Guatemala, pagsabog ng volcano. Indonesia, tornado. Ecuador. Aguántate lo último, no se suelte, no se suelte. Estos desastres naturales. Miren lo difícil que es. China, Baguio. Spain. Hostia. Sa bawat takbo ng Spain, Saudi Arabia, bumaha. Saudi Arabia, bumaha. Sahara Desert, tubigan na. Sa Bicol, Philippines. Hindi nakapagay sa GC. Wala na, binakaya ito. Nada sa karanda sa lang. Hay numerosas carreteras cortadas hasta ahora, Spain, por el sur por las intensas lluvias. Atraviesa el sureste del país y a los daños que ha dejado hasta ahora. Yo creo que eso que la ha pillado de prohibido, tío. Los accesos. Landslide. Kaya po talagang malapit na po ang pagdating ng Panginoon Jesus. Tama po ba hindi? Tama po ba hindi? Kaya dapat tuloy-tuloy po tayo sa panalangin,
pagtitipon, yung 7 churches, yung 7 prayer. So araw-araw, yung pang ibinigay ng Diyos sa atin para magtatagumpay tayo sa ating Kristiyanong pamumuhay bilang isang naligtas. Okay, sa December din po, meron pong mga fellowship para paghandaan po natin yung panibagong taon. Ngayon naman, mamaya po, yung Leaders Retreat po, meron pong Leaders Retreat. Kaya po, paghandaan po natin ng mabuti para sa panibagong taon na mas malapit na ang Panginoon. Okay, hanggang dito po tayo, manalangin po tayo. Mabaging aming dakilang amang Diyos na nakmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng Biblia. Sa pangitan ng inyong perpektong sakripisyo ang biyaya, kami po ay naligtas gaya ni Naaman. So lahat ng aming kasalanan ay natubos na pala. Tapos sa pangitan ng inyong perpektong iglesia, yung perpektong panalangin, pakigabay niyo po kami lahat upang tuparin ang inyong kalooban sa aming buhay. So nagtitiwala kami sa inyong pagkabay sa amin sa lahat ng oras. Idinalangin namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay.